sa gabi pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin. Ito pong malawakang paninira, malawakang kilos ng ating mga kalaban para po sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, didiretsahin ko na po kayo. Yung mga tao na yan na nagagamit o nagpapagamit kay Sara Duterte, no? Ay, kung di ako nagkakamali, mga nakinabang sa panahong Duterte, sa panahon ng administrasyon Duterte. Katulad na lamang po ni Mike Defensor. Katulad na lamang po ng ilang mga personalidad dyan, kagaya ni Harry Roque. Kagaya po ng iba, no? So, yung mga yan ay nakinabang po sa panahong administrasyong Duterte. Ngayon, paano ko nasabi sila nakikinabang? Sa tingin nyo ba, magkakaganyan yung mga yan? Sa tingin nyo ba, gagawa ng mga kabulastugan yan? Para lang mailigtas si Vice President Sara Duterte kung hindi mga nakinabang yung mga yan. O sige, pagpalagay na lang natin, hindi sila nakinabang. Pero natitiyak ko na kaya nagkakaganyan yung mga yan ay dahil sa meron silang personal na interest. Tama? Personal na interest na kung saan ay pwede magpayaman sa kanila. Pwede magbigay sa kanila ng kapangyarihan. O pwede magbigay sa kanila ng proteksyon. Diba? Para hindi magalaw yung kanilang mga masasamang mga negosyo. Speaking of masasamang negosyo. Alam niyo mga kababayan, kung ako po yung tatanungin, hindi ko naman po sinasabi na pinaniniwalaan ko na to. Pero marami po nagsasabi sa akin, na nagchat-chat sa akin. Example na lang, ito si Mike Defensor. Sa kanilang lugar, itong si Mike Defensor, marami pong nagchat-chat sa akin, marami po akong nakakausap. At sinasabi nila sa akin yung mga hindi magagandang mga negosyo nitong ni Mike Defensor. No? Katulad na lamang halimbawa, kung di ako nagkakamali, itong si Mike Defensor ay mahilig sa illegal logging. No? Mahilig sa ganito. Yan ang po pagkakasabi sa akin, yan po yung nakarating sa atin. Pero hindi po natin dito sinasabing totoo nga. No? So ngayon, balita ko, kaya nagkakaganyan itong si Mike Defensor. Kaya todo yung paninira niya at todo yung kanyang pagsisikap na mawala sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa simula na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po mga kababayan ay naging Pangulo ng ating bansa. Marami sa mga negosyo niya ang hindi na nakakakilos ngayon. Dahil sa, alam naman natin ang ating Pangulo, bawal ang mga masasamang gawain. Bawal yung mga illegal logging na yan, bawal yung mga smuggling na yan. So isa yan sa ikinagalit nitong ni Mike Defensor. Dahil sa pinaigting na programa ng ating Pangulo para labanan yung mga smuggling, yung mga masasamang gawa ng mga taong mapipera sa ating bansa. So, kaya sinisikap nito ni Mike Defensor na matanggal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil nanganganib na bumaksak ang kanyang mga monkey business. Base po yan sa nakalap nating impormasyon. At ganoon din, dito po kay Chavit Singson. Kung makikita ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, medyo hindi masyadong nakakapag-operate ngayon si Chavit Singson dahil nga sa alam niya na tinututukan, tinitignan, iniimbestigahan ng pamahalaan yung kanyang mga kilos. Ngayon, dahil hindi sila makakilos, dahil hindi sila makakilos, hindi sila nagkakapera sa pamamagitan ng mga illegal na gawain, kaya gumagawa sila ng ganti para mawala sa landas nila yung tinik sa kanilang lalamunan na walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam naman po natin, hindi po natin may tatanggihan na simula po na umupo ang ating mahal na Pangulo, marami po siyang nasasagasaan
na mga negosyanteng ang mga negosyo ay illegal. No? Marami siyang mga negosyanteng nasasagasaan na ang negosyo ay mga illegal na ikinagalit nila ngayon sa ating mahal na Pangulo. No? Ngayon, ang tanging na lamang po nilang pag-asa, ang tanging na lamang po nilang chance para maibalik yung kanilang mga illegal na mga gawain ay pababain o sikapin na paalisin o sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipalit ito pong si Sara Duterte. Mga minamahal kong mga kababayan. Kasi alam nila na kapag si Sara Duterte na po ang Pangulo, yung mga illegal nila na mga gawain patuloy na mag-ooperate yan. At syempre, dahil sa sila ay kaalyado, dahil sila ay tumulong para mawala sa landas ng ating Vice President, yung ating mahal na Pangulo, yun, syempre, di ba? Hindi sila papansinin. So, magiging bulag ang gobyerno kung sakasakaling si Sara Duterte na ang maging presidente. Magiging bulag, magiging bingi, magiging pipi sa katotohanan o sa kanilang mga nakikita. So, ibig sabihin, kahit na sila ay mayroong mga kabalbalan, mahuhulog na tila okay lang din yung kanilang ginagawa. So, alam niyo mga kababayan, sa mga hindi nakakalam, base po sa aking obserbasyon, marami pong mga personalidad, nakakulong man o hindi, ang tumutulong po kay Vice President Sara Duterte sa financial man na bahagi. Di ba? Kagaya na lang po ni Alice Goo. Kagaya na lang po ng kapatid ni Michael Yang na nasa kustodiya ng ating pamahalaan. At hindi lang yon, marami pang iba. No? Kagaya po ni Arnie Tevez, na alam naman natin na malaki ang galit sa Marcos administration dahil sa talagang sinikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng katarungan yung pagkamatay po ng ating mga kababayan dyan sa Pamplona, Negros Oriental, maging yung pagkamatay po ng ating minamahal na si Gobernador Roel Ragay Digamo. Tama? Ngayon, liban sa mga ito, syempre, hindi lamang po yung mga katulad nila ang natatapakan po o yung nasasagasaan o nahahadlangan po ng ating mahal na Pangulo. Maging yung isang bansa na kung saan kaalyado po ng mga Duterte. Alam niyo na siguro kung sino yon. Wala naman po sigurong ibang bansa na alam natin na gustong agawin yung ating mga teritoryo. Katulad po ng Kalayaan Island Group na kung saan ay inaangkin po ng bansang China. So ngayon, matindi po ang labanan. Matindi po, mabigat dahil maliban po sa mga personalidad na ito ay may isang bansa na handang tumulong pinansyal kay Vice President Sara Duterte para lamang po maalis sa landas o sa kapwesto itong ating mahal na Pangulo na naninindigan para po sa mga Pilipino o naninindigan para sa karapatan ng bansang ito. Meron pa. Akala nyo hanggang doon lang? Hindi doon nagtatapos. Dahil kung di ako nagkakamali, mayroon din diyang isang reliyon na kung saan nagsisikap din na pababain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya lang, hindi masyado nagpapahalata. Medyo ano lang sila. Pero makikita pa rin natin yan. Dahil sa tuwing gumagawa ng mga eksena, mga kasinungalingan, ito pong mga tao ni Vice President Sara Duterte, agad din po silang gumagawa ng kanilang kunyari ay makabansang mga panawagan. No? Maalala ninyo? Nung lumabas yung mga peke na daladala ni Baligod, yung peking 18 mga ex-marine na walang mga kredibilidad dahil na-discharge dahil sa kanilang hindi magandang serbisyo sa taong bayan, bigla po naglabas ng message, nagpahayag ng kanilang pahayag ang sinasabing reliyon
na kung saan ay para bagang ang kanilang mga nilalabas ng mensahe ay para pinagmumukha nila na ang ating administrasyon ngayon ay inutil pagdating sa pananagot o pagpapanagot sa mga mayroong kasalanan sa ating bansa, lalong-lalo na sa taong bayan. Pero, yan po ay pamamaraan nila. Kitang-kita nyo naman po, sumasabay po sila. Ha? Sumasabay. Talagang sumasabay sila. Talagang makikita mo na although hindi masyado silang makikita nga nakikipagsabuatan, pero makikita nyo yung timing. Makikita nyo yung laro nila. Na kabilang sila, kasama sila sa pagpaplano na pabagsakin po ang ating mahal na Pangulo dahil maging yung reliyon na to, simula po na ang Pangulong Ferdinand Marcos ang naging Pangulo, hindi na po nagkakaroon ng malaking pera itong reliyon na to. Kaya galit na galit sila. Ayaw nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil yung kanilang mga request, yung kanilang mga plano, yung kanilang mga gusto ay hindi na natutupad. Kaya galit na galit sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi nila kayang talian sa liig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi nila pwedeng pasundin sa mga kagustuhan nila. Kaya ayaw nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang katotohanan at hindi po natin maitatanggihan. Ha? Sa katunayan, marami silang hiling. Ha? Akala nila dahil iglesia sila ni Kristo, masusunod na sila, mas masusunod sila sa gobyerno. Kasi yun ang nakasanayan nila noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Yun ang nakasanayan. Yun ang nakasanayan nila. Naging partner sila ni Rodrigo Roa Duterte na gumawa ng malawakang krimen sa bansang ito. Naging partner ni Rodrigo Roa Duterte yung Iglesia ni Cristo na kung saan hindi natin mawari kung ano ba talaga ang focus nila, kung ano ba talaga ang mission, vision nila. At ano ba talaga ang layunin ng reliyon nila? Ang sumali sa pampolitika o magturo ng mga aral sa Biblia. Diba? So, kaya sinasabi ko sa inyo, napakalawak, napakalaki, napakarami ng mga kalaban ng ating mahal na Pangulo. Dahil sa bansang ito, mas marami yung mga Pilipinong makasarili. Mas marami yung mga Pilipinong, sorry doon sa nabanggit ko. Hindi ko sinasabing mas marami. Sorry, mali pala yung term. Marami sa mga kababayan pala natin, ang masasabi natin, ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili. Yan. Pero mas marami yung mapagmahal sa ating bansa at iniisip yung kinabukasan ng lahat. No? So, alam nyo, sa totoo lang, kung ako po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., para hindi na po magtagal at hindi na mamayagpag pa o para hindi na lumaki pa yung ulo ng mga ito na naninira sa kanya, kung ako sa kanya, gamitin niya na yung kanyang pagiging presidente para turuan ng leksyon yung mga taong ito na talagang nagsisikap na pababain siya, siraan siya. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, kung buhay po, kung panahon ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung paninira ni Mike Defensor, baka sa unang entrada pa lang, yung ginawa, kung gagawin niya, kung nagawa niya sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., wala nang Mike Defensor ngayon. Inaamag na ngayon yan. Sa totoo lang. Yung ginawa ni, yung ginagawa ng ibang mga vlogger dyan, na sinisiraan si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay Junior, kung si Senior yan, malamang wala nang mga dila yung mga yan. Sa totoo lang, yung mga vlogger na nanira sa kanya, wala nang mga dila yan. Baka pati, alam niyo na, di ba? Sa totoo lang. Pero dahil nga sa likas ng mabuti, maawain, makadiyos, makatao, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniis niya yun. Alang-alang sa mga Pilipinong naniniwala sa kanyang pagiging makatao, naniniwala sa kanyang pagiging makadiyos. Kaya bagamat masakit para sa kanyang kalooban, yung ginagawa ng ating mga kalaban sa kanya, yung mga paninira sa kanya, pinapasa Diyos niya ito. Yan ang katotohanan. Pero ang tanong ko, kung ikaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang gagawin mo?
Kung ikaw yung sinisiraan ni Depensor, kung ikaw yung sinisiraan ni Baligod, kung ikaw yung sinisiraan ni Vice President Sara Duterte, at ng iba pang mga personalidad, katulad ni Chavit Singson, katulad ni Harry Roque, anong gagawin ninyo? Anong gagawin ninyo kung kayo yung Pangulo ng bansang ito? Paki-comment po sa ating comment section para malaman ko kung ano ang inyong saloobin, kung ano ang inyong damdamin, kung ano ang inyong iniisip patungkol sa ginagawa ng mga taong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ganun pa man, tulad po ng sinabi ko, walang iniwan yung buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pelikula na kung saan merong kontrabida at merong bida. Na kung papanoorin natin sa umpisa, medyo hirap yung bida dahil naaapi, nabubugbog, sinisiraan. Pero sa kabila ng kanyang pagtitiis, marami na tayong pelikulang nakitang ganyan na ang ending, yung bida pa rin ang nagwawagi. So, kaya para sa akin, ano man ang gawin ni Vice President Sara Duterte, kahit gamitin pa niya yung mga perang nakulimbat nila mula sa taong bayan para ipambayad sa mga tao, katulad ng 18 saksi na kung saan ay hindi naman talaga saksi dahil halos isa lang ang nagsasalita na parang siya lang ang may alam sa kabuuhang pangyayari, katulad ni Libagod o Baligod pala, na kung saan masasabi talaga natin scripted, no? Hindi naman po yan siguro bago sa ating pandinig yung ginagawa nila. Lahat scripted, video peke, boses peke, lahat. Marami na silang ginawa na puro mga peke. Di ba? So siguro naman hindi nalingid sa inyong mga kalaman na kaya nagkakaganyan yan dahil desperado na po sila. Desperado na sila dahil alam nila, tulad na sinasabi ko, ang ending ng pelikula kapag may bida at kontrabida, ang magwawagi pa rin ay ang bida. Kaya itong mga kontrabida na ito, dahil alam nila magtatapos na yung kanilang karakter sa isang pelikula, kaya nagkakaganyan sila. Desperado sila. Parang kumbaga parang ayaw nilang matapos ang pelikula. Pero ayaw sa gusto ninyo, kayong mga kontrabida na kumukontra sa magandang adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa lang ang masasabi ko sa inyo. Magwawakas at magwawakas ang inyong mga kasamaan. So ganun pa man, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.